Mga kateki, gusto mo bang kumita ng ganito? Good news pa dyan, pwede mo siyang gawin using your mobile phone. Kumusta mga kateki, ako nga pala si Paul at kung bago ka pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na pwede natin pagkakataan online. And dito nga mga kateki, namimigay tayo ng 50 pesos para doon sa unang makakapag-comment and another 50 pesos naman para doon sa makakapag-comment ng hashtag word na may kita rin sa video na to. For today's video mga kateki, share ko sa inyo paano nga ba tayo makakapag-invest sa mga REITs o Real Estate Investment Trust using your mobile phone. So mga kateki, punta nga lang po muna tayo dito sa platform na gagamitin natin. And ito nga yung COL Financial. So meron din naman silang mobile app mga kateki, pero dito tayo magsimula sa kanilang platform or website. So first, syempre kailangan mo mag-open ng account sa kanila. From here mga kateki, sa kanilang website, punta lang tayo dito sa baba. Ayan, scroll down lang tayo. And then dito makikita nyo nga yung Get Started. So meron ditong attend free seminars. So pwede kayong attend na seminars muna bago kayo mag-open na account, or pwedeng you can directly open an account, choose an account for you, and download forms and fund your account right away. And here mga teki, meron din sila mga materials dito na pwede nyo magamit para i-navigate yung kanilang platform and kung paano nga ba yung step-by-step process ng mga transactions dito. And ito nga platform na to is more than 20 years na nga po sila. Itong COL Financial is one of the leading stock brokerage here in the Philippines. So, yun nga po, kung gusto nyo mag-open na account dito, meron ding free 7-day trial. So, pwede nyo siyang i-check para lang po ma-feel nyo or ma-navigate muna ninyo yung account or yung platform nila bago kayo tuloy maglagay ng pera sa kanila. So again mga teki, this is an investment for a real estate investment trust na pinapaupahan yung building or yung land nila. So later mga teki, papakita ko sa inyo kung ano yung mga rates na yun. So first mga teki, click muna natin itong open an account. So click lang natin yan. Also dito mga teki, ma-route kayo dito sa page na to where ipapakita sa inyo kung ano yung mga requirements nila. So dito kailangan lang ng valid ID, yan, Philippine bank account details, Philippine TIN or tax identification number, SSS, GSIS or CRN number for locally employed, blank sheet of paper with 3 consistent signatures. So yun po yung mga requirements sila. So for sure naman napakadali lang niya i-provide, especially kung employed kayo or may business kayo. And then step number 2 mga teki, click nyo lang itong sign up. Ayan, use an active email address and mobile number for verification. So kailangan meron din kayong email and mobile number. Use a device with camera for photo and video requirements. Submit all requirements online. So dito nga po pwede kayong mag-open na account online. So hindi nyo na kailangan pumunta sa office nila para makapag-open na account and makapag-trade ng stocks or ng mga rates. So for me mga teki, very convenient to kasi nung time na nag-open ako na account, talagang kailangan mo rin pumunta or kailangan mo rin isend yung mail sa kanila kasama yung mga requirements na kailangan din nila. So wala pang online lahat noon. Okay, so third step mga teki, once approved na, bibigyan nila kayo ng account number and ito nga pwede nyo na i-fund yung account niyo. Minimum initial funding of 1,000 for personal account is required to activate the account. So again mga teki, very minimal na po ito, 1,000 pesos para makapag-open ka na account, and itong 1,000 pesos ito, pwede mo naman na siyang ipambili ng rates or ng mga stocks dito sa platform nila. And also, yung 1,000 pesos na yan, syempre dadagdagan mo rin naman yan kasi nag-i-invest ka nga. So again, very convenient kasi 1,000 pesos lang. Dati, this is 25,000 para makapag-open ka lang na account sa mga stock brokerage companies. So ito, pwede mo siyang gawin via digital banking. Yan yung mga banks na yan. Yan, BPI, BDO Metro Bank, Asia United Bank, China Bank, Robinsons Banks, and many more. So pwede rin GCash or Maya. Yan, pwede na rin sila sa mga e-wallet. So very convenient niya yung pagpa-fund ito. Also, pwede nyo rin gawing automatic yung pag-send ng pera sa kanila, sa account mo, dito sa kanila, para hindi ka na ma-hassle sa pagpa-fund transfer. So, very effective po yun mga teki kasi ganun po yung ginagawa ko para i-fund yung account ko dito sa kanila. So, kung medyo challenging sa inyo yung online bills payment, pwede rin naman kayo mag-over-the-counter bills payment, and also pwede rin kayo pumunta sa office nila, which is yung COL Business Center, and also pwede rin naman remittance center. So, yan, overseas remittance para sa mga OFWs. Okay, so once done mga teki, yan, makikita nyo meron kayong user ID dito. Diyan nyo lang po ilalagay yung sinend nila sa inyong user ID and also yung password lang ninyo. Okay, so mga teki, nandito na nga tayo sa kanilang platform and dito nga, napakaraming details dito. So, pero wag na kayo mag-alala dyan. Wag nyo na masyado munang pansinin yan, lalo if beginner lang kayo. So, pwede nyo basahin yung mga articles dito para maging updated lang kayo, pero it's not a requirement. Also, mapansin nyo mga teki, medyo marami lang numbers dito. So, huwag kayo ma-intimidate. It's all part of the business. And since meron na nga tayong account dito mga teki, verified na nga, and meron na nga fund yung account natin, pwede na
tayo mag-invest. So ano-ano nga ba yung mga companies na pwede natin paglagyan and ano nga ba muna itong REITs na tinatawag na to? But first, alamin muna natin kung ano nga ba yung REITs. REITs, ito yung Real Estate Investment Trust, allow individuals to invest in large-scale, income-producing real estate. A REIT is a company that owns and typically operates income-producing real estate or related assets. So in short, mga tech, itong mga Ayala Land, Mega World, SM, yan, may mga paupahan yan. And yun nga, pwede kang mag-invest sa mga paupahan na yan without buying an actual unit from them. So kung iniisip mo kung magpapaupa ako, kailangan ko bumili ng bahay, kailangan ko bumili ng building, kailangan ko pagawa to, renovate dito, etc. So yan nga po, ini-eliminate na yan by investing into REITs nga po. Kasi you can partner up with these big companies and be a shareholder instead. So paano nga ba yung kitaan doon? Via dividend. So they pay around 7 to 8% ng pera mo per year. So halimbawa meron kang 1,000, they will pay you 8%, for example, you will get 80 pesos for a year. So, ganun nga po yung kitaan doon. And we're talking about passive income dito. Di mo na kailangan maghanap ng uupa, sila na nga po yung bahala doon. So, here, gagamitin nila yung pera mo para i-invest sa mga assets na pwede nilang gawing paupahan. So, ganun lang po kasimple yung pag-i-invest sa REITs. So, technically, you will be a part owner or you will be a shareholder ng mga REITs company and they will use your money to buy assets para mapaupahan and in return, you will get dividends. Also, meron din capital appreciation. Pero yung hinabol nga po natin dito sa REITs ito is yung cash flow, which is yung dividend nga po. So, balik tayo dito mga take. Ano nga ba yung mga REITs na pwede natin paglagyan ng pera, which is yung Ayala Land REIT, A-REIT. Tandaan nyo lang po yung mga shortcuts na yan, yung mga A-REIT, or yung Double Dragon Properties, DDMPR. So, yan po yung mga itatype nyo mamaya. Yan. So, pwede nyo i-search sa Google yan mga take. And meron din naman po yan sa colfinancial.com. So, meron ding M-REIT, Citycore REIT, yan C-REIT, Vista Land REIT, yan yung V-REIT, Premier Island Power REIT. So, meron ding Robinsons Land Commercial, RCR, and also meron ding Philinvest REIT, which is FILRT. Okay, so mga take, since sa Google na natin yan. So, lagay lang natin dito yung mga sinerch natin kanina. So, dito sa stock, click lang natin yan. Yan. So, for example, gusto natin yung C-REIT. So, again, kailangan nyo rin mag-research kung para saan nga ba or kung ano nga ba yung pinaglalagyan nyo ng pera. Yan. So, quote lang natin yan. Check natin yan. So, dito mga take, meron na rin sila information kung ano nga ba yung C-REIT na yan. Pero yun nga, pwede rin kayo mag-research further. So, yung C-REIT na yan or Citycore Energy REIT, na nililist nila for solar energy farming. So, yan, naglalagay sila ng solar energy panels na ginagamit nila for distribution ng power or kuryente. So, yun, once ka na naklik mo na yung quote na yan, nalagay mo na yung stock na yan, yung C-REIT na yan, yung stock code lang po ilalagay nyo mga tekya, yung C-REIT, yung A-REIT na pinakita ko kanina. So, once na na-quote na yan, pwede nyo na i-click itong buy. Ayan, so click nyo lang yung buy and then mapupunta kayo dito mga tekya. So, again, huwag kayong ma-intimidate sa dami na numbers. So, huwag nyo na po masyadong pansinin yan. So, yung una-una nyo papansinin dito kung beginner guys, yung board lot. And yung board lot nya na yan, yan yung minimum na pwede mong bilhin sa kanila. So, for example, 1,000 and they are priced at 2.69. So, yung 1,000 times 2.69 is around 2,690. So, yun nga po yung minimum na pwede mong bilhin sa kanila. So, always remember yung board lot is napakalaga po yan when buying and selling ng stocks or ng rates dito. So, once nga na okay ka na dyan mga teki, pwede ka na mag-place ng order sa kanila. Pero ang gusto ko i-promote sa inyo mga teki is itong EIP scheduler nila, which is ito nga very convenient na gamitin. And dito, pwede ka mag-invest automatically. So, itong EIP scheduler, click nyo lang yan and then punta lang kayo dito sa schedule EIP. So, yan, for example, yung C-rate na yan, nilagay natin dito sa schedule EIP. So, kung magkano yung gusto nyong invest dyan every month. So, for example, 2,000, 3,000, 5,000. It's up to you. Yan. So, lagay nyo lang dito, halimbawa kaya 1,000. And dito sa period, tuwing kailan nyo gusto mag-invest sa kanila with that cash values. So, for example, weekly yung pinili ninyo, automatically mag-invest siya sa C-rate ng worth 1,000 pesos every week. So, pwede namang monthly, pwede namang quarterly, or semi-annual. Yan. So, sa atin, gawin lang natin monthly. And then, kung kailan nyo gusto magsimula sa kanila. So, pwedeng that day or the next day. So, pili muna tayo ng date sa kanila. Yan. So, click natin yan. Yan. So, nalagay na yung date dito. And yun nga, duration, kung gaano katagal ninyong gustong mag-invest sa kanila with that amount and on that period. So, let's say 1,000 pesos every month for 1 year. Yan yung gusto natin. And order mode, automatic na natin yan para nga hindi
na tayo na-hassle bumili every month. Ang maganda kasi pag automatic mga teki, nababawasan yung isipin natin kung magandang time ba bumili ng shares sa kanila. So dito hindi natin isipin kasi lagi nating strategy dito is cost averaging. So every month maglalagay tayo ng 1,000 regardless kung mataas o mababa yung share price ng stocks or ng rate na binili natin. So once okay na tayo dyan, click lang natin tong submit. Once nga na na-click nyo na yung mga teki, makikita nyo na yan sa view EIP schedules. Ayan, click nyo lang yan. And dito makita nyo yung lahat ng stocks or lahat ng rates na pinaglagyan nyo ng investment ninyo, kung kailan siya bibili automatically, and also kung ilang beses pa siya bibili. Ayan, so lahat ng details nandito na. So yung C rate na yan mga teki, bumibili nga po tayo niyan personally. Ayan, so maraming beses nga po tayo nakabili niyan and also counting pa. So continuous buying po tayo niyang shares na yan. And yan, makikita nyo sa next buy schedule na yan, may automatically mag-execute yan ng transaction on that date. Okay, so mga teki, ipakita ko lang sa inyo na tuloy-tuloy nga po tayo nakaka-receive ng dividend dito sa C rate na yan. So kasi matagal na nga po tayo bumibili ng shares niyan. And yun nga po, nag-accumulate lang tayo kasi gusto natin maka-receive ng dividend continuously. Okay, so again mga teki, ang strategy natin dito is cost averaging. So regardless na mataas o mababa yung price nila, bumili kayo and mag-accumulate lang kayo kasi over time naman tataas yan. And while waiting, nakaka-receive tayo ng dividend sa kanila. So we are aiming for a longer term investments here, and hindi po ito easy money. So kailangan lang po natin ng consistency and discipline sa pagsisave para may maipang invest tayo. And basically that's it mga teki, and I hope you like the video. So thank you so much for watching. You have a great day.